Naranasan mo na ba ito? Pinili ng ex mo yung taong nakasama niya ng panandalian kaysa sa'yo na panghabang buhay. Pinili ng ex mo yung kabit niya kaysa sa'yo. Makinig ka. Ang tanong, anong nawala sa'yo dahil hindi ka pinili? Nawalan ka ng isang taong manloloko. Tama. Masakit, mahirap, at masasaktan ka. Iiyak at magagastusan ka dahil gusto mong gumimik, gusto mong uminom para makalimot at makalimutan mo siya kahit panandalian lang. In-enjoy mo yung buhay mo para malibang. Gumala ka. Kasama ang kaibigan, makipagbanding sa pamilya, okay lang iyon at tama lang naman iyon. Samantalang sila, habang buhay silang magbabantayan, habang buhay silang mag-overthink, habang buhay silang magseselosan at maiinggit dahil alam nilang pareho na kung kaya nilang agawin ang partner nila ngayon, wala silang kasiguraduhan na hindi mananakaw ng ibang tao ang partner din nila. At alam nilang sa ginawa nila sa'yo at ginawa nila ay may kapalit iyon na karma. At hindi nila maiiwasan iyon at aabangan nila kung kailan iyon darating. Samantalang ikaw, may pagkakataon ka na gawin pang better person ang tulad mong dapat minamahal at pinapahalagahan. Tandaan mong napakaraming tao rito sa mundo at never kang mauubusan. Kasi sa dami ng tao rito sa mundo, may isang taong naghihintay at nakalaan para sa'yo na magpaparamdam ng wagas na pagmamahal at pipili sa'yo kahit wala ka pa sa pagpipilian. Tandaan mo yan. God bless. Limang signs na siya na ang nakatadhana para sa'yo. Number 1, kapag hinahayaan ninyo bawat isa na mag-grow. Number 2, walang one-sided love. Pareho ninyong mahal ang isa't isa. Number 3, sakto siya sa buhay mo. Walang lahat ng mga bagay na tingin mo ay kulang sa iyo. Andyan siya para punan ito. Yung tipong para siyang puzzle na bubuo ng pagkatao mo. Number 4, sang-ayon ang inyong puso at isip sa lahat ng bagay. Walang bagay na magkasalungat ang pananaw ng bawat isa. And number 5, kapag pareho kayo nag-e-effort at naglalaan ng oras para sa isa't isa. Ilan lamang ito sa mga signs na masasabi mong siya na ang taong nilaan para sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. Ikaw ba to? Yung ginawa mo na lahat-lahat, binigay mo na sa kanya lahat-lahat. Effort, time, sacrifice, pati yung sarili mo hanggang sa maubos ka na pero naghanap pa rin siya ng iba. Ipinagpalit ka pa rin sa iba. Hindi ka pa rin naging enough para sa kanya. Isa lang ang masasabi ko. Magtira ka palagi para sa sarili mo. Kapag papasok ka kasi sa isang relasyon o magmamahal ka ng isang tao, palagi mong tatandaan na wag mong ibibigay ang lahat. Wag mong ibibigay ang 100% doon sa tao. Para kapag iniwan ka o ipinagpalit at sumama siya sa iba, mayroon pa ring ikaw na matitira. Mayroon pang ikaw na magpapabangon sa'yo sa pagkadapa.
makakabangon ka pa rin sa pagkadurog at pagkawasak na ginawa ng maling tao sa buhay mo. Ito kasi yung mali sa pag-ibig. Minsan kasi akala natin kapag nagmahal tayo, sila na yung tamang taong nakalaan para sa atin, pero mali pala. Nagbubulag-bulagan tayo kasi nga palagi nating nararanasan sa previous relationship natin na palagi tayo nasasaktan at nabibigo kaysa bawat sakit at pagkabigo na iyon, inaalam natin yung pagkukulang natin. Inaalam natin kung ano yung dapat pa natin gawin. Ano ba ang naging pagkukulang ko? Mapapatanong ka na lang ng ganon. Para sa susunod na pagpasok mo sa next relationship, ay ibibigay mo ulit doon sa bago para hindi ka naiwan at ipagpalit pa. Hindi ka na mabigo at hindi ka na masaktan, which is maling-mali. Nagkataon lang talaga na maling tao ang napipili at napapasok mo sa buhay mo. Ang sakit, no? Kapag ikaw tong taong ito na ibinigay mo na lahat-lahat pero hindi ka pa rin naging sapat. Kaya wag na wag mong kakalimutang magtira para sa sarili mo. Kaya sa susunod na magmamahal ka, piliin mo yung ma-appreciate lahat ng effort na ginagawa mo at taong marunong makontento. Hindi yung taong pagkatapos mong ibigay sa kanya lahat-lahat, gagawa siya ng paraan para bitawan o hiwalayan mo siya. Para sa huli, sisisihin ka niya at siya yung magiging biktima. Ikaw na yung nagbigay ng lahat-lahat pero sa huli, ikaw pa yung naging masama. Uulitin ko, ugaliin mo magtira para sa sarili mo kapag nagmahal ka. Tandaan mo yan. God bless. Kumusta? Kung nakita mo ito, tapusin mo sana itong mensahe ko. Pwede mo akong baliwalain. Pwede mo akong tiisin. Pwede mo akong i-block, i-unfriend. Pwede mong gawin ang lahat sa akin na parang hindi ako nag-i-exist. Pwede mo akong itanggi sa lahat ng mga taong nagtatanong. Pwede mo rin sa akin isisi ang lahat. Lahat ng nangyayari kung bakit ganito o kung bakit ganyan. Pwede lahat maliban sa isa. Hindi mo pwedeng ikaila na isa ako sa mga taong nakinig sa'yo noong mga panahong walang umiintindi sa'yo. Isa ako sa mga taong piniling mahalin ka kahit sa mga panahong hindi ka nakamahal-mahal pa. Isa ako sa mga taong paulit-ulit na piniling mag-stay sa tabi mo noong mga panahong pakiramdam mo iniiwan ka na ng lahat. Isa rin sa mga taong piniling unahin ka, pero huwag kang mag-alala. Hindi mo iyon kasalanan kasi ginusto kong unahin ka bago ang sarili ko. At isa rin ako sa mga taong minahal ka ng sobra-sobra to the point na nakakalimutan ko na yung sarili kong mahalin. Nakakalimutan ko na yung sarili ko. Makita ka lang na masaya. Lubos ako nagpapasalamat dahil sa mga panahong pinili kita. Ang kapalit noon ay kaligayahan ng aking puso. At gusto ko lang malaman mong ginawa ko lahat-lahat iyon nang walang inaasahang kapalit. At bago matapos ang aking mensahe, hiling ko ang mga bagay na magpapasaya sa'yo. Umaasa palaging ikaw ay maayos at nakukuha mo ang nararapat para sa'yo. Sa ngayon kasi, kailangan kong maging matibay. Ito lang kasi yung bagay na may maibigay ko sa sarili ko. Tandaan mo yan. God bless.